Nanindigan ng kampo ni Senator Bato de la Rosa na hindi pugante ang senador sa kabila ng pagpusit niya palabas ng Senado. At live mula sa Maynila, nauna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, anong laman ng sinumiting tugon ng kampo ni Bato sa Korte Suprema? Bok, iginiit ng mga abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa na nananatili siya sa Pilipinas at hindi nagtatago. Sa kanilang tugon sa Korte Suprema, sinabi ng kampo ni de la Rosa na hindi dapat gamitin laban sa senador ang Fugitive Disentitlement Doctrine. Sa ilalim niyan, maaring mawalan ng karapatan ang isang individual na tumatakas o nagtatago sa batas na humingi ng tulong mula sa korte. Wala raw ebidensya na nagtatago o umiiwas sa mga otoridad si de la Rosa. Paninindigan din nilang walang jurisdiksyon ang ICC sa bansa dahil kumalas na ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019. Hindi raw pwedeng ipatupad ang ICC arrest warrant sa Pilipinas nang hindi dumadaan sa lokal na hukuman. Hindi naman daw nila hinihiling na ipawalang sala siya ng Korte Suprema o tumakas sa pananagutan. Ang gusto lang daw nila ay dumaan muna sa legal na proseso alinsunod sa batas ng Pilipinas ang pag-aresto sa isang Pilipino. Ito ang sagot ng kampo ng senador sa komento ng Solicitor General na humihiling sa Korte Suprema na ibasura ang hiling na Temporary Restraining Order o TRO ni De La Rosa. Bok? Camille, alam ba ng mga abogado ni Bato kung nasaan ang kanilang kliyente? Bok, hindi rin daw alam ng mga abogado niya kung nasaan si Senator Bato. Sa panayam sa The Big Story ng One News, sinabi ni Attorney Jimmy Bondoc na hinihintay nila ang mga otoridad na isilbi sa kanila ang ICC arrest warrant laban kay De La Rosa. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Bondoc. Well, we are just waiting for the government authorities to serve us personal service po nung warrant. Abogado po kami. Abogado naman kami. Pwede naman po sa amin. We will of course definitely serve the warrant on our client. Kasi po ayaw nilang sundan yung sistema. Okay, They're not following the law that they are invoking. Pag dumaan na po sa tamang proseso and competent judicial authority, then pwede na nating pag-usapan ang pag-appear ni Senator Bato. Pero Camille, do we know kung kailan maglalabas ng desisyon ng Korte Suprema sa hiling na TRO ni Senator Bato? Bok, hindi pa rin malinaw kung agad na bang magdedesisyon itong Korte Suprema sa hiling na TRO ng kampo ni Senator Bato. Hanggang ngayon ay wala pa ring abiso sa media kung meron tong ilalabas na resolusyon kaugnay nito. Pero pwede namang magpatawag ng special full court session si Chief Justice Alexander Gesmundo para nga talakayin ito. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Bok. Ulat ni Camille Samonte live mula sa Maynila. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.